ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kaniyang nilakhan. Gaya ng kaniyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulunia ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin nyo rin sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamitin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati, at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po ng Lunes sa inyong lahat. Si San Lucas na po ang evangelist natin sa mga karaniwang araw, simula ngayon hanggang pag-uumpisa ng Advent, maliban sa mga kapistahan. Mababakas natin sa paglalakbay na ito simula ngayon hanggang sa pag-uumpisa ng Advent sa pamamagitan ni San Lucas, ang unti-unting pagsasakatuparan ng pangarap ng Ama. At ito po ang ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Siya na may
mapagkalingang pagtatangi sa mga dukha, saan man sila galing, anuman ang kanilang katayuan. At ikinagalit po ito ng kanyang sariling mga kababayan. Dahil hindi lang pala sila ang dahilan kung bakit siya naparito. Hindi lang siya para sa kanila, kundi para sa lahat. Hindi nga lang lahat ay tumanggap sa kanya. Isa lamang ang bumulong na, sino lang ba naman ito? Anak ni Jose. Tapos ngayon kung ano-ano ng mga sinasabi, napakaraming nalalaman. Kakalat na yan. Maya-maya gusto na nila siyang palayasin at patayin. Minsan sa ating buhay ay maaaring nakaranas na rin tayo ng ganitong klaseng rejection. At hindi po ito manggagaling sa taga-kabilang barangay, kundi sa sarili nating kababaryo. Mas pamilyar ka kasi, mas madali rin at mas malaki rin ang tsansa na natatak na sa kanilang isipan ang sandali mong kahinaan o kaunti mong pagkukulang. Babansagan ka. Hindi mo alam kung ano nang pangalan mo doon sa inyo. At ganun ka na para sa kanila habang buhay. Magsumikap ka mang magbago at ibangon ang iyong dangal. Mauugat po natin ito sa selos, sa inggit, o maging sa pagmamalaki. Pagmamalaki kasi, ayaw ng mahihigitan. Kaya, gaano man kaganda ang iyong hangarin, ang iyong sinasabi, at ang iyong ginagawa, napakadali lang baliwalain. Lahat ng iyon dahil anak ka nga lamang naman ni ganito at ni ganon. Sa nangyari kay Jesus, hindi tuloy nila makita at maranasan ang hatid niyang paghilom, habag at kapatawaran. Ano-ano po kaya ang mahahalagang pagkakataong napalampas na natin pag nauunahan tayo ng sarili nating paghatol at mga palapalagay, yung ating judgment and prejudices? Sino-sino na po kaya ang hindi na nakaporma sa ating makapagbago dahil rejection na agad ang dinana sa atin sa unang subok pa lamang? Ganun pa man, mga kapatid, lakas at pag-asa po ang hatid sa atin ng mga pagbasa natin ngayon. Kung ikaw man yung na-reject o ikaw man ang nang-reject, pareho lamang kayong nangangailangan ng lakas at pag-asa mula sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nang sabihin po niya kasing, itinuturing ko kayong hindi na iba sa akin, naiintindihan din po niyang ang pakikipaglaban natin sa buhay para itaguyod ang ating dangal ay hindi madaling gawin. Naiintindihan din po niya na sa pakikipagkaibigan niya sa atin at sa paglakad natin sa landas ng pagpapakatao,
positibo man o negatibo ang ating dinaranas, mayroon po tayong matibay na sandigan sa Kanya mismo. Dahil siya mismo ay dumanas ng higit pang masakit na pagyurak sa sarili niyang pagkatao o sa sarili pa niyang pagkadiyos. Kaya po mas marami sa atin ang madaling makarelate sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Alam niya ang ating pinagdaraanan dahil siya mismo ay nagdaan doon. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, madama nawa natin ang Kanyang pagdamay at pakikisangkot sa ating mga dinaranas. Higit pong di hamak ang dinanas niya kaysa sa kaya nating agwantahan. Ang grasya po na naghihintay sa atin ay nariyan lamang. Ang grasya ng kalakasan na hatid niya sa atin. Ang grasya ng kapahingahan. Pati na rin yung biyaya ng homage o yung pag-uwi sa Kanya. Pagtahan sa Kanya. Naririyan lamang, abutin lang po natin. Tanggapin lamang natin sa ating mga sarili na available nga yan. Dumanas na siya ng maraming rejection. Harinawang mula sa atin, acceptance naman ang Kanyang danasin.